Namulat ako sa maliwanag na kapaligiran at bumungad sa akin ang mukha ng aking asawa. Han, ano nangyari sa akin? Han, mabuti na lang at ligtas ka. Salamat sa Diyos. Nagkaroon na aksidente sa site. Nabagsakan ka ng hollow blocks malapit sa iyong kinatatayuan. Mabuti na lang at ligtas ako. Salamat sa Diyos. May nagligtas sa iyo, Han. Utang natin sa Kanya ang iyong buhay. Bago pa man bumagsak sa iyo ang mga bagay na yun, may isang matandang babaeng papalapit sa iyo at yumakap. Sa Kanya nagbagsakan ng mga bagay na yun. Asan ang matandang nagligtas sa akin, Han? Namatay na siya nung araw na yun, Han. Pagdating ko dito, ipinagtanong ko kung saan siya nakatira. Pero ang sabi sa akin, ayaw na daw ng kaibigan niyang ipaalam pa sa iba, lalo na sa iyo ang pangyayari. Anong pangalan ng nagligtas sa akin na yun, Han? Kinakabahan kong tanong sa aking asawa. Hindi ko alam pero halimaw ang bansag sa kanya ng marami. Biglang pamamanhid ng aking katawan sa aking narinig. Biglang lakas ng tibok ng aking puso na para ba akong aatakihin. Nung araw ding iyon, pinagpasyahan kong pumunta sa bahay namin nun. May kirot sa aking pusong titigan ng kabuuan ng bayan. Ito ang aking tirahan. Ito ang aking tinakasan. Dito na buo ang aking pangarap. Habang nakatitig ako sa bahay, may isang matandang babaeng lumabas. Pero hindi ko siya kilala. Magandang hapon po. Ineng, tila yata ikaw ay naliligaw. Tanong sa akin ng matanda. Manang, kayo po ba ang nakatira dito sa bahay na to? Ayon po sa aking narinig may isang halimaw ba ang iyong narinig sa kwentuhan ng bayan? Hindi na ako magtataka. Pero kung aking kaibigan niya ang iyong hinahanap, pumanaw na po ang aking kaibigan, 3 araw na ang nakakaraan. Kung di ako nagkakamali, ikaw ang babaeng kanyang iniligtas. Ikaw ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Tahimik akong tumango, tanda ng aking pagsang-ayon. Niyaya ako na matandang babae sa likod ng bahay kung saan naroroon ang kanyang libingan. Isang puntod at maliit na krus ang aking nakita. Nag-alay ako ng panalangin para sa kanya. Habang nakatitig ako sa puntod na yun, nagkwento ang matanda. Alam mo, Ineng, namatay siyang ang tawag sa kanya ng mga tao ay halimaw. Pero hindi. Ang kanyang damdamin at puso, dahil pa ang pinakamagandang Diyosa na iyong kilala. Matagal na kaming magkakilala, matalik kaming magkaibigan. Umalis kami sa aming lugar para maghanap ng trabaho. At natanggap nga kami dito sa bayan ng lugar na to bilang kasambahay ng mayamang pamilya. Matagal kaming nagtrabaho sa aming amo. Isang araw, linggo nun, bilang kasambahay, napagpasyahan naming mamasyal. At nung hapong pag-uwi, nadatnan na lang naming nasusunog ang bahay. Sa kabila ng sunog na yun, lakas loob siyang pumasok sa loob ng bahay upang iligtas ang aming amo. Wala akong nagawa para siya ipigilan. Wala na rin akong pag-asa na may mabubuhay pa sa sunog na yun. Pero hindi. Lumabas siya ng bahay, dala ang isang bata. Yun ang anak ng aming amo. Walang kapinsa-pinsala ang bata, pero ang aking kaibigan, sunog na sunog ang kalahati ng muka.
Yun ang dahilan kung bakit tinatawag siyang halimaw ngayon. Wala kaming ibang kilala na pinaglilingkuran, kaya kinupkop niya ang bata. Itinuring niyang parang tunay na anak. Pinag-aral niya hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Pero umalis ang batang iyon. Matagal din niyang hinanap ang bata. Walang araw na lumipas na hindi niya naisip ito. Hanggang sa makita na niya nga ang bata. Laking tuwa niya nang malaman niyang ang kanyang itinuring na anak ay isa ng mayaman at matagumpay sa buhay. Meron ng isang pamilya, bumalik siya dito sa gubat ng masaya. At noon na nga, nung nalaman niyang nandito ang kanyang anak, araw-araw siyang pumupunta sa pagawaang iyon. Nakatanaw sa malayo. Nakita ko sa kanya ang tunay na kasiyahan. Ineng, sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na to upang kahit pa paano ay maging malinis ang kanyang pagkatao sa iyong puso at damdamin. Batid ko ang pagkamuhi mo sa iyong nakaraan. Linisin mo na ang iyong puso. Matagal ka na niyang pinatawad. Mahabang pananahimik ang sa amin ay namagitan. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Ako pala ang dahilan kung bakit mukha siyang halimaw. Ako pala ang dahilan kung bakit nagtitiis siya sa dusa na ako pala ang may gawa. Ako din ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ngayon ako naliwanagan na walang ibang halimaw sa amin dalawa kundi ako. Ako na walang inisip kundi kamuhian siya. Ako ang halimaw na pumatay sa kanya. Umalis ang matanda. Hinayaan niya akong mag-isa sa harap ng puntod na yun. Sa puntod ng aking ina. Sa puntod ng isang taong labis sa akin ay nagmahal. Isang taong itinuring ko noon na halimaw. Halimaw na may busilak at puso at damdamin. Wala akong ibang nasimbit, kundi, Inay, patawad.